Kabanata 224-2250. Hindi nakakagulat na nakita ni Haring Chen si Chen Lei na umiiwas sa kanya. Tumingin siya kay Chen Lei at sinabing, sa harap ng haring ito, hindi ka man lang kwalipikadong tumakas, anak, maawain ako ngayon. Paano naman yun? Sumuko na, panipik. Nanaginip ka, sabi ni Chen Lei. Kung ganoon, huwag sisihin ang Dharma King sa pagiging bastos. Nang makitang ayaw pa ring sumuko ni Chen Lei, galit na galit si King Chen. Kinokontrol ng diskarteng ito si Chen Lei. Bagamat aabutin nito si Chen Lei ng kanyang buhay, potensyal, pinahintulutan din siya nitong magkaroon ng isa pang malupit na subordinate. Ang dalawang palad ni Haring Chen Chen ay sunod-sunod na binaril, at pagkaraan ng ilang sandali, isa-isa, na nagpapakita ng asul o pula, patungo kay Chen Lei. Ang anino ng palad na ito, ang asul ay nagpapalabas ng mapait na lamig, at ang pula ay naglalabas ng nakakapasong init, at ang buong lugar ay biglang kahawig ng yelo at apoy. Ang palm print na ito ay napakalakas at mabilis, at agad na hinaranggan ang espasyo sa paligid ni Chen Lei, na naging imposible para kay Chen Lei na makaiwas. Noong una, naiwasan ni Chen Lei ang mga anino ng palad na ito, ngunit nang maglaon, ang mga anino ng palad na ito ay siksik at saan man, at walang paraan upang maiwasan ang mga ito. Hoy! Nang makitang hindi siya makaiwas, inilabas ni Chen Lei ang kanyang palakol at gumamit ng mountain knife para laslas pasulong. Ilang sandali, isang matalim na talim ng liwanag ang bumaril mula sa palakol. Ang talim ay libu-libong talampakan ng haba, at tumawid ito sa kalangitan na puno ng mga anino ng palad. Isang tuwid na bakanting lugar ang lumitaw kung saan dumaan ang talim. Oo, mayroon akong ilang mga kasanayan. Nakita ng kagalang-galang na Chen Lei ang espada ni Chen Lei, at bahagyang naantig siya. Hindi pa siya nakakita ng isang malakas na tao na maaaring kumuha ng espadang ito sa ikalawang antas ng Yuandan Realm. Gayunpaman, pinalakas din ito ang determinasyon ng kanyang kamahalan Chen Lei na sakupin si Chen Lei. Bumantong hininga si Lord Chen Lei at muling iwinagayway ang kanyang palad. Ang palm print ay naging mas siksik at naging substance. Ang mga asul na palm print ay inukit na parang mga kristal ng yelo, habang ang mga pulang palm print ay tumaas na parang apoy. Ang dalawang uri ng mga palm print ay napakalakas. Bumantong hininga si Chen Lei at muling iwinagayway ang kanyang palakol. Sa pagkakataong ito, ganap na niyang pinaandar ang Mountain Blade Art, at, gamit ang Critical Strike Rune, libu-libong talampakan ng Blade Light, sa pagkakataong ito, agad na nagkondensasyon, naging isang talam na halos 3 talampakan ng haba. Kahit na ang liwanag ng espada ay naging mas maliit, ito ay lubos na puro at dalisay. Ang liwanag ng espada na ito, tulad ng tunay na paghahagis ng metal, ay gumalaw sa walang laman at hamampas patungo kay Lord Chen Lei. Ang talam ng liwanag ay pumutol sa kawalan, nilaslas ang pula at asul na mga bakas ng palad, at sa isang iglap, bumagsak siya patungo sa harapan ni Lord Chen Lei. Ang sword light na ito ay nagparamdam din kay Master Chen Lei na mapanganib. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ipinutok ang isang ubod ng matalim na liwanag sa kanyang mga mata, na nakuha ang trajectory ng liwanag ng espada na ito. Sa sandaling ito, ang palad ni Lord Chen Lei ay naging madilim na asul, tulad ng isang piraso ng asul na kristal na inukit mula rito. Talagang iniunat niya ang kanyang kamay at tinapik ang sword light ni Chen Lei, kahit na nakaramdam siya ng panganib. Hindi siya umatras, at gustong tuklasin ang ilalim ni Chen Lei, upang makita kung gaano talaga kalupit si Chen Lei. Malas, hinamplas ng kanyang Master Chen Lei ang kanyang palad sa ilaw ng kutsilyo, at ilang sandali, bumuhos ang mapusyaw na asul na ulan, at naramdaman ni Master Chen Lei ang sakit sa kanyang palad. Tiningnan niya ang kanyang palad at nalaman na nasa palad iyon, may marka ng kutsilyo na may malalim na nakikitang mga buto, na naputol ng ilaw ng kutsilyo ni Chen Lei, ngunit ang ilaw ng kutsilyo ay direktang nabasag din ni Master Chen Lei. Pangit ang itsura ni Lord Chen Lei. Hindi niya inaasahan na sasaktan siya ni Chen Lei gamit ang kutsilyong ito. At medyo nagulat din si Chen Lei, dahil ang kutsilyong ito ay tinawag na kanyang pinakamalakas na kutsilyo. Gamit ang Crit Rune, hindi niya nagawang patayin si Haring Chen Lei.
Sa oras na ito, naunawaan na ni Chenlei na ang agwat sa pagitan ng ikalawang antas ng Yuandan Realm at ang ikasyam na layer ng Yuandan Realm ay talagang napakalaki. Noong una, inakala niya na ang cultivation ay isang sword technique na madaling makasugat o makapatay sa ikasyam na layer ng Yuandan Realm, ngunit ngayon ay tila ipinagwalang bahala na niya ito. Ang espada ni Chenlei ay talagang hindi kayang patayin si Master Chenlei. Bukod sa katotohanan na ang agwat sa pagitan ng ikalawa at ikasyam na antas ng Yuandan Realm ay talagang mas malaki, may isa pang dahilan, iyon ay si Master Chenlei. Hindi rin ito isang 9-layer powerhouse sa Yuandan Realm. Pagkatapos ng lahat, si Master Chenlei ang hari ng sub-ruler ng Thalho. Siya ay may mataas na posisyon at siya ay isang henyo sa paglilinang. At ang paglilinang ay ang pagsasanay ng pinakamahusay na mga kasanayan sa sub-ruler ng Thalho. Siyempre, hindi siya madaling maalog ni Chenlei. Ang kanyang amo na si Chenlei ay ngumisi sa oras na ito, at sinabing, "Anak, talagang minamaliit kita. Masasaktan ko talaga itong master. Tila kung ang Panginoon ay hindi magpakita ng ilang tunay na kakayahan, hindi kanya mapipigilan." Panipi. Pagkatapos magsalita, ang dalawang palad ni Lord Chenlei ay biglang nagtaas ng sunod-sunod, at nakita ang dalawang bakas ng palad na lumilipad patungo kay Chenlei. Ang isa sa dalawang palm print ay madilim na asul, naglalabas ng malamig na hangin, nagyayalong walang laman, at ang isa pa. Ang mga kopya ng palad ay madilim na pula, na may nagngangalit na apoy, na halos matuno ang walang laman. Dalawang print ng palad, sa hangin, ay biglang nagsanib sa isang malaking pula at asul na palm print, tulad ng pagsasanib ng isang iceberg at isang bulkan, na agad na naglalabas ng lubhang nakakatakot na pagbabago-bago ng aura, at ang walang laman ay nakumpres sa isang lubhang bitik ang paligid, lubhang nakakatakot. Naramdaman din ni Chenlei ang isang lubhang mapanganib na hininga, at kahit ang hininga na ito ay halos hindi na siya makahinga, na para bang malapit na siyang mas-suffocate. Alam ni Chenlei na tiyak na hindi niya magagawa ang trick na ito. Ganun din, gusto niya itong iwasan, ngunit natagpuan na ang kawalan sa paligid niya. Sa isang sandali, ay matibay na bilang bakal, na nagbibigki sa kanya, gumagalaw, mabagal na parang kuhol, at hindi ito makaiwas. Hindi nag-atubili si Chenlei na isakripisyo ang Sky Swallowing Bowl at isabit ito sa itaas ng kanyang ulo. Napuno ng aura ang bibig ng mangkok, na naging isang kalasag na hugis mangkok upang protektahan ito. Boom! Ang malaking palm print na ito ng pagsasanib ng yelo at apoy, sa isang kisap mata, ay sumabog sa light mask na nilikha ng swallowing bowl ni Chenlei. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking pagsabog ang naganap, at ang mga asul at pulang streamer ay parang dagat ng mga ulap, palabas. Pakiramdam ni Chenlei ay parang isang maliit na bangka sa karagatan, patuloy na umuuga sa rumaragasang hangin at alon, at maaaring lamunin ng alon anumang oras. Sa loob ng radius ng libu-libong milya, lahat ng mga bundok, sinaunang mga puno, malalaking bato, at iba pa, sa sandaling ito, lahat ng alikabok ay nawala. Nagulat si Chenlei, at naramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na nakapaloob sa print ng palad na ito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang depensa ng Sky Swallowing Bowl ay napakalakas. Kahit na wala itong mga sulok, ang ilaw na kurtina na ginawa nito ay napakatatag pa rin, na humaharang sa lahat ng asul at pulang apoy mula sa kalasag. Alam ni Chenlei na ang asul at pulang apoy na ito ay talagang nakakatakot kung ito ay mabahiran, malamang na ito ay sisibog. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Chenlei na maging pabaya, at habang pinapanatili ang depensa ng Sky Swallowing Bowl, kinuha niya ang Lotus Scepter. Alam ni Chenlei na may malaking agwat sa pagitan niya at ng Master Chenlei na ito. Bago ang guro na ito, hindi man lang siya nakatakas. Upang malutas ang krisis na ito, ang tanging paraan upang malutas ang krisis na ito ay ang pagpatay kay Lord Chenlei sa mga assassin. Ang tanging makakapatay kay Lord Chenlei ay si Shenlian Scepter. Ini-inject ni Chenlei ang lahat ng peel energy sa kanyang katawan sa Lotus Divine Stick, at pagkatapos ay inindayog niya ito ng malakas. Isang malaking ilaw ng kuryente, tulad ng isang dragon, ang bumasag sa asul at pulang apoy sa kalangitan, at pumutok ng husto kay Lord Chenlei. Ang warning sign sa puso ni Venerable Chenlei ay biglang, na may kakaibang sigaw, at ang kanyang figure ay nanginginig,
lumitaw siya ng libu-libong milya sa isang iglap, sinusubukang iwasan ang mga electric light na ito. Gayunpaman, ang electric light ay sumunod na parang anino, at tumama sa katawan ni Lord Chenlei sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katawan ni Lord Chenlei ay natatakpan ng electric light, ang kanyang balat ay nakalantad at mataba, ang kanyang buong katawan ay itim na itim, at maging ang kanyang mga panloob na organo ay natagos ng electric light. Cough! Ibinuka ng kanyang amo na si Chenlei ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subaw ng itim na dugo na may halong mga piraso ng internal organs. May bahid ng takot at puot sa kanyang mga mata, at sinubukan niyang makatakas. Isang lugar para makatakas. Medyo nagulat din si Chenlei. Ang kagalang-galang na si Chenlei ay talagang hindi napatay sa suntok ng Shenlian stick, at mayroon pa rin siyang kakayahang tumakas. Ang Master Chenlei na ito ay talagang nakakatakot. Saan hinayaan ni Chenlei na makatakas ang Master Chenlei na ito? Kapag nakatakas na si Master Chenlei, hindi na magiging lihim ang kanyang Lotus Scepter. Sa hinaharap, magkakaroon ng malalakas na tagapag-alaga, kaya gusto niyang umasa kay Lord Scepter Lotus na bumalik, natatakot ako na hindi ito madaling gawain. Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubili si Chenlei na iwagayway muli ang Shenlian Scepter, at isa pang electric light ang bumaril at lumipad patungo kay Lord Chenlei. Ang kanyang amo na si Chenlei ay malubhang nasugatan. Bagamat nagawa niyang makatakas sa natitirang lakas, mas mabagal ang kanyang takbo. Paano niya maiiwasan ang suntok na ito? Ang pagtatanim ni Chenlei ay tumataas na ngayon at dinudurog ang Lotus Stick. Hindi lang isang hit. Upang ganap na mapatay si Lord Chenlei, masasabing walang reserbasyon si Chenlei. Ang dekuryenteng ilaw na ito, na walang anumang pananabik, ay tumama sa kanyang katawan ni Lord Chenlei. Sa pagkakataong ito, direktang binasag ng electric light na ito ang mga buto ng katawan ni King Chenlei, at kahit kalahati ng katawan niya ay direktang nabasag at naging blood mist. Pagkatapos ng suntok na ito, ganap na nawala si Master Chenlei sa kanyang kakayahang lumaban. Bumagsak siya sa lupa at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Hindi niya inasahan na si Chenlei ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na sandata sa kanyang mga kamay, sobrang nakakatakot. Kung alam lang niya, hinding-hindi niya ito gagawing panganib. At the same time, kahit alam niya noon pa at alerto, hindi siya tataob sa gutter. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakataong mabuhay. Lumapit si Chenlei sa tabi ni Lord Chenlei, nakita ang malubhang nasugatan na si Lord Chenlei, iniwagayway ang palakol, at direktang pinutol ang kanyang ulo. Alam ni Chenlei na ang prinsipe na ito ng kultong Thalho ay may walang katapusang mga lihim. Hindi siya sigurado kung ang prinsipe ng Chenlei ay mayroon pa ring mga killer tricks sa kanyang manggas. Sa makatuwid, nang walang kaunting pag-aalinlangan, pinugutan niya ng ulo ang prinsipe ng Chenlei. Higit pa rito, talagang ayaw kong tanungin ang haring ito. Matapos pugutan ng ulo si Haring Chenlei, si Chenlei ay lubusang gamaan. Sumunod, sinunog ni Chenlei ang katawan ni Lord Chenlei ng malinis, sinira ang bangkay, kaya kahit na dumating ang ibang mga Thalho Lords para mag-imbestiga, hindi nila malalaman kung paano namatay si Lord Chenlei. Marunong magtago ng sikreto. Matapos sirain ang bangkay, kinuha ni Chenlei ang storage ring na nakuha niya kay Master Chenlei at umalis. Pagkatapos nito, nakahanap si Chenlei ng isang ligtas na lugar at sinimulang suriin ang nakawan sa singsing ni Crown Prince Chenlei Fa. Ang mga samsam sa singsing ni Crown Prince Chenlei ay higit pa sa mga kayamanan ng mga sugo. Ang mga kayamanan sa singsing ni Crown Prince Chenlei ay masasabing higit pa sa kabuuang 5 sugo. Karamihan sa mga oras, at kadalasan sila ay mga kayamanan. Tinipon ni Chenlei ang lahat ng mga bagay na ito, na magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap. At nakakita si Chenlei ng isang martial arts secret book sa singsing ng mga gamit ni Prince Chenlei Fa. Ang martial arts secret book na ito ay isang top-level na martial art. Bagaman ito ay ang pinakamababang antas lamang ng martial arts sa pinakamataas na antas, ito ay nahahati din para sa mataas na antas ng martial arts, ang lakas at middle class na martial arts ay hindi sa parehong antas. Sa katunayan, sa isang lugar tulad ng Zion City, hindi madaling makita ang middle level at top level na martial arts.
Ang mga top-level na martial arts ay hindi kailanman na-circulate sa mga lugar tulad ng Zion City, kahit na ang mga malalaking auction house ay hindi kailanman nakakita ng top-level na martial arts sa mga nakaraang taon. At ang high-level na martial art na ito ay masasabing pinakamahalaga sa ring ni Crown Prince Chen Fa. Ang mataas na antas ng martial art na ito ay tinatawag na Ice Fire Palm, na isang serye ng mga paghawak na ginamit ni Lord Chenlei upang harapin si Chenlei. Si Chenlei ay may malalim na pag-unawa sa kung gaano kalupit ang hanay ng mga palad na ito. Tiningnan ni Chenlei ang hanay ng mga diskarte sa palad na ito at nalaman na ayon sa kaharian na naitala sa hanay ng martial arts na ito, ang Master Chenlei na ito ay nilinang lamang sa ikatlong antas, at ang ikatlong antas ay ang unang sulyap pa lamang hindi umabot si Xiao Cheng. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng karunungan na ito ay lubhang nakakatakot. Tiningnan ng mabuti ni Chenlei ang hanay ng mga palad na ito at gustong magsanay ng paglilinang, ngunit nang makita niya ang mga kinakailangan ng hanay ng mga palad na ito, labis na nanlumo si Chenlei. Hindi niya magawa ang set ng mga palad na ito sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Lumalabas na ang hanay ng mga palad na ito ay hindi lamang nangangailangan ng paglilinang ng Yuandan Realm, kundi pati na rin ang isang napaka-abnormal na pangangailangan. Iyon ay, ang pagsasanay ng paglilinang ng pamamaraang ito ng palad. Ang apoy ng tableta ay dapat magkaroon ng dalawang katangian ng yelo at apoy upang makultivate. Magsanay, kung hindi, ang tunay na kapangyarihan ng ice at fire palm ay hindi nagagamitin. Ang kasalukuyang fire peel ni Chenlei ay mayroon lamang mga katangian ng apoy. Siyempre, hindi masasabing iisa lang ang katangian. Sa katunayan, ang kasalukuyang fire peel ni Chenlei ay mayroon ding mga katangian ng kidlat. Kaya lang, bagamat mayroon itong thunder attribute, kung wala ang ice attribute, imposibleng linangin ang yelo at apoy na palma. Itong hari, laban ba sa langit ang pagkakataon? Ang peel fire ay talagang mayroong dalawahang katangian ng yelo at apoy. Naisip ni Chenlei si Chenlei na pinugutan niya ng ulo. Sa katunayan, masyadong mataas ang tingin ni Chenlei sa Master Chenlei na ito. Ang kanyang sariling peel fire ay mayroon lamang isang katangian. Gayunpaman, pagkatapos makuha ng kanyang Royal Highness na si Chenlei ang set ng yelo at apoy na palad na ito, pagkatapos ay binago niya ang kanyang orihinal na essence attribute sa ice attribute, at gumawa ng isang trick, pagkatapos ay nilinang ito sa yelo at apoy na palma. Bagamat sinasabing ang pagtatanim ay maaaring gawing puno ng yelo at apoy, ang kapangyarihan nito ay talagang mas mababa kaysa sa yelo at apoy na palma na gawa sa paglilinang, na may mga katangian ng yelo at apoy. Ang puno ng yelo at apoy ng paglilinang ng Chenlei Institute ay maaari lamang ituring na peke. Ngunit kahit na ito ay pekeng, ang kapangyarihan nito ay hindi gaanong pambihira. Kaya lang, may disadvantage ang cultivation ni Chenlei. Ibig sabihin, hinding-hindi niya magagawang magtanim ng ice palm sa kaharian ng Dzogchen. Hindi alam ni Chenlei ang ilan sa mga kwento sa loob, ngunit naisip lamang na ang pera ay mabuti para sa hari. Sa wakas, nagpakawala ng mahabang hininga si Chenlei, at inalis ang yelo at apoy na palad. Ngayon, hindi niya natutugunan ang cultivation requirements ng ice fire palm, kaya natural na hindi niya pipilitin ang cultivation na magsanay. Gayunpaman, alam ni Chenlei na dapat magkaroon siya ng pagkakataong linangin ang ice fire palm na ito. Ang apoy ng tableta sa kanyang katawan ay lubhang kakaiba ngayon, at maaaring lumunok ng iba pang mga katangian ng apoy. Kung makakahanap siya ng apoy ng malamig na katangian, hayaan ang kanyang sarili ang tableta ng apoy ay lumunok. Kung gayon, ang tableta ng apoy sa katawan, natatakot ako na ito ay maaaring magkaroon ng dalawang katangian ng yelo at apoy. Kung gayon, natural, ang paglilinang ay maaaring pinuhin ang palad ng yelo at apoy. Matapos iligpit ang yelo at apoy na palm martial arts, natagpuan ni Chenlei ang isa pang bagay sa storage ring ni Chenlei. Ito ay isang maliit na altar, na nagpaparamdam kay Chenlei ng kakaiba. Kinuha ni Chenlei ang maliit na altar na ito sa kanyang kamay at pinagmasdan itong mabuti. Ang maliit na altar na ito ay simple at maganda sa estilo, na may mga masalimuot na pattern na nakaukit dito, na medyo misteryoso. Gayunpaman, si Chenlei ay nagkaroon ng déjà vu tungkol sa maliit na altar na ito, dahil nasira niya ang higit sa isang masamang Diyos na templo sa ibabang kaharian,
at may katulad na altar sa masamang Diyos na templo. Gayunpaman, ang altar na ito sa ibabang kaharian ay hindi maihahambing sa maliit na altar sa kanyang mga kamay. Ang mga materyales ng maliit na altar na ito sa kanyang mga kamay ay higit na mas mahusay kaysa sa mga altar sa ibabang kaharian. Kaya lang, hindi pa rin nangangahas si Chen Lei na tiktikan ang maliit na altar na ito sa kalooban. Naramdaman na lang niya na ang maliit na altar na ito ay pambihira. Kung ano ang kapaki-pakinabang, hindi niya maintindihan ngayon. Gayunpaman, alam din ni Chen Lei na ang maliit na altar na ito ay napakahalaga, kaya maingat niyang iningatan ito. Susunod, tinipon ni Chen Lei ang lahat ng mga kayamanan sa singsing ng French Crown Prince, at pagkatapos ay umalis. Pinugutan ni Chen Lei si Master Chen Lei, at ang kanyang military merit card ay nagdagdag din ng malaking halaga ng military merit. Sa susunod na mga araw, si Chen Lei ay nasa Nebula Mountain Range at hindi kailanman nakaramdam ng tiktik ng sinuman. Dahil dito, medyo nagulat si Chen Lei na naging alerto. Hindi kaya nawala ng Dharma King si Thalho. Kalimutan ito. Sa katunayan, hindi alam ni Chen Lei. Ngayong pinugutan na ni Chen Lei ng ulo si Chen Lei, nahulog na sa kanyang mga kamay ang altar na may kakayahang magpahiwatig ng kanyang kinaroroonan. Bilang resulta, natural na walang paraan si Han Kuang-yuan upang kalkulahin ang mga bakas ni Chen Lei. Sa oras na ito, nalaman ni Han Kuang-yuan ang balita na si Chen Lei ay pinugutan ng ulo, at muling nagalit. Gayunpaman, kahit nagalit si Han Kuang-yuan, mabilis siyang kumalma. Nagawa ni Chen Lei na patayin ang 5 banal na sugo at pagkatapos ay ang French King na si Chen Lei. Ito ay tiyak na hindi isang pagkakataon. Hindi ito ang lakas o mga kamay ni Chen Lei, may isang makapangyarihang mamamatay sa itaas niya. Kung tutuusin, kung ipapadala niya ang malakas na pumunta, tiyak na magiging walang kabuluhan, at bigyan pa ng pagkain ang kabilang partido. Sa makatuwid, pinigilan ni Han Kuang-yuan ang galit sa kanyang puso at pansamantalang sumuko sa pakikitungo kay Chen Lei, sa halip ay itinuon ang kanyang lakas sa pag-atake sa Zion City. Ngayon, ang kanilang mga supply ng militar ay nawasak, at ang mga supply ng militar na nasa kamay ay maaari lamang tumagal ng halos 10 araw. Sa 10 araw na ito, anuman ang mangyari, dapat niyang sakupin ang Zion City. Kasabay nito, pinabalik din ni Han Kuang-yuan ang mga tao sa sub-rudder upang ihatid pabalik ang mga supply ng militar. Sila ang mga sub-rudder ni Thalho na medyo malayo. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw bago maibalik ang mga bagong supply. Ayaw maghintay ni Han Kuang-yuan. Sa mga araw na ito na naghihintay na may hatid ang mga bala, muli niyang inorganisa ang mga tropa upang salakayin ang hukbo sa Zion City. Noong nakaraan, sila na ang may kapangyarihan. Kung walang apoy na nagninangas sa kampo, maaaring nabihag nila ang hukbo ng Zion City. Ngayon, nagpasya siyang salakayin muli ang hukbo ng Zion City, sa isang suntok, at kunin ang hukbo ng Zion City. Pinangunahan ni Han Kuang-yuan ang natitirang 8 King Kong at 8 banal na sugo, gayon din ang hindi mabilang na mga tropa, lahat ay pumapatay sa hukbo ng Zion City. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dinala ni Han Kuang-yuan ang 8 Great Kong Kings at ilang mga envoy kasama niya, ngunit maging ang natitirang 3 Dharma Kings ay nagpadala rin sa kanila upang patayin siya. Nakita ni Zion City Commander ang hukbo ng Thalho na muling bumalik. Bagamat gusto niyang mabuhay, sayang naman na kung magpumilit siya, imposibleng mabuhay. Dead end lang, ang malaking kuta na itinayo nila ngayon. Ito ay hindi isang malaking pormasayon, at walang gaanong kakayahan sa pagtatanggol. Kapag na-violate, siguradong magugulo. Kaya naman, sa pagharap sa pag-atake ng Thalho, makakaasa lang silang manalo kung lalabas sila para lumaban at umatake. Bukod dito, ang boss ng Zion City ay hindi gustong lumiit sandali. Sa mga nagdaang araw, pumunta sila dito kasama ang ilang mga master, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Nais ding kunin ng boss ng Zion City ang pagkakataong ito para sirain ang Thalho. Paano naman ang mga sundalo? Ang mga hukbo ng magkabilang panig ay muling nagbanggaan sa isang iglap, mabangis na lumaban. Sa katunayan, kung ito ay isang ordinaryong hukbo lamang, ang hukbo ng Thalho ay hindi magkakaroon ng kalamangan. Ang dahilan kung bakit nakikinabang ang Thalho ay dahil mas maraming guro sa Thalho. Maging ito ay nasa gitna o mas mababang kaharian,
ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo ay hindi ang kalidad at bilang ng mga hukbong ito, ngunit ang bilang ng mga Panginoon sa dalawang hukbo. Dati, nangingibabaw ang bilang ng mga Panginoon ng Thalho, ngunit ngayon, ang isa sa mga Panginoon ng Thalho at 5 sugo ay pinugutan lahat ni Chen Lei. Ang nangungunang master ay biglang nawalan ng 6 na tao. Para sa sub-brother ng Thalho, ganap na matatawag na sugat. Bilang isang resulta, sa mga tuntunin ng bilang ng mga masters, ang kasalukuyang Thalho ay hindi lamang walang kalamangan, ngunit din sa isang dahado. Lalo na sa hukbo ng Zion City, na may ilang mga masters na dumarating upang suportahan, mas kitang-kita ang superiority ng Z-Cloud City. Sa ngayon, sa Zion City, hindi mabilang na mga master ang nakikipaglaban sa mga master ng Thalho. Ang bilang ng mga master sa Zion City ay nangingibabaw. Minsan, madalas ang dalawang master ang pumipigil sa master ng Thalho, madalas na nakakakuha ng ilang mga pakinabang, kaya't ang moral ng sarhento sa Zion City ay tumaas. At nang makita ang eksenang ito, ang malalakas na lalaki na iyon ay kumilos bilang mga malayang lalaki, na nakikita na mayroong isang kalamangan na maaaring pagsamantalahan, lahat ay nagsanib sanhi, na ginagawang mas masahol pa ang hukbo ng Thalho, na nasa dahado na. Sa oras na ito, sa nakalipas na ilang araw, matapos maramdaman ni Chen Lei na hindi siya tinitiktik, alam niyang pansamantalang niluwagan ng Thalho ang kanyang pagtugis, at pansamantala siyang ligtas. Gayunpaman, si Chen Lei, na nakaligtas, ay hindi nagtago sa mga bundok, ngunit tahimik na bumalik at nagpakita malapit sa kampo ng Thalho. Ang dahilan kung bakit bumalik si Chen Lei ay natural para makita kung may pagkakataon ba siyang patayin ang ilang mga disipulo ng sekta ng Thalho. Kailangan niya talaga ng maraming military merit kapalit ng Phoenix Feather na iyon. Dapat niyang garantyahan ang kanyang mga tagumpay sa militar, sa pamamagitan lamang ng pag-aalala ng higit sa iba ay makatitiyak akong makukuha ang balahibo ng Phoenix. Matapos bumalik si Chen Lei sa paligid ng kampo ng Thalho, pagkatapos ng ilang obserbasyon, nalaman niyang naging walang laman muli ang kampo ng Thalho. Pagkatapos ng maingat na investigasyon, kinumpirma ni Chen Lei na ang hukbo ng Thalho ay talagang ipinadala muli upang salakayin ang Zion City. Tiningnan ni Chen Lei ang bakanteng kampo ng Thalho at nagpas siyang gawin itong muli at sunugin ang kampo ng Thalho. Bagamat ang kampo ng Thalho na ito ay walang halaga sa kasalukuyan, ito ay tanda ng isang malaking hukbo kung tutuusin. Kung ito ay masunog muli, ito ay magiging isang malaking dagok sa hukbo ng Thalho at tiyak na magiging sanhi ng pakikipaglaban nito. Ang pagkawala ng malay, sa ganitong paraan, ay maaaring ituring na isang disguised na pagpapahina ng kapangyarihan ng hukbo ng Thalho. Nang maisip ito ni Chen Lei, handa na siyang gawin ito. Ngunit bago niya gawin, bigla niyang naramdaman ang isang grupo ng mga disipulo ng sekta ng Thalho na lumilipad patungo sa kampo sakay ng isang lumilipad na bangka. Mayroong kasing dami ng 10 alagad sa lumilipad na bangkang ito. Sa kanila, 5 tao sa ika-7 palapag ng Yuandan Realm, 3 tao sa ika-8 palapag ng Yuandan Realm, at 2 tao sa ika-9 na palapag ng Yuandan Realm ay mabilis na nagkawatak-watak bagzo ng hangin, at sa isang kisap mata, pumasok siya sa kampo. Ang alagad ng Thalho sa lumilipad na bangkang ito ay talagang isang malakas na puwersa. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng dalawang hukbo, ang napakalakas na puwersa ay lumitaw sa kwartel, na naging dahilan upang maghinala si Chen Lei. Ano nga ba ang ginagawa ng grupong ito ng mga disipulong Thalho? Natarante si Chen Lei, ngunit ang lakas ng kalaban ay masyadong malakas, at hindi siya nang ahas na lumapit. Hindi nagtagal, nakita ni Chen Lei na isang malakas na lalaki mula sa ika-9 na palapag ng Yuandan Realm at 3 malalakas na lalaki mula sa 8th floor ng Yuandan Realm ay bumangon mula sa barracks, umalis sa kampo, at sumugod. Sa larangan ng digmaan, nag-isip si Chen Lei, at tahimik na sumunod. Itinulak ni Chen Lei ang kanyang bilis sa sukdulan at sinundan ang 4 na disipulong Thalho na ito. Matapos makinig sa 4 na disipulong Thalho na ito na nag-uusap, napagtanto ni Chen Lei na ang 4 na disipulong Thalho na ito ay talagang ililipat sa harapan, quartermaster. Matapos masunog at ninakaw ni Chen Lei ang lahat ng bala ng buong hukbo, agad na pinabalik ni Han Kuang-yuan ang mga tao sa sub-rudder at ibinalik ang mga bala. Ang mga alagad ng Thalho ng 10 kataong koponan ang naghatid ng mga bala.
Ngayong naihatid na nila ang kanilang mga pangangailangang militar, ang ilan ay naiwan sa kampo, at ang ilan ay walang tigil, agad na ipinadala sa front line, ang mga pangangailangang militar na ito ay ipinapasa sa mga tropang Kolto sa frontline upang agad na makapaglaro. Naglalaro ng papel. Matapos malaman ni Chen Lei na ang mga taong ito ay pupunta sa frontline para maghatid ng mga supply ng militar, saan kaya sila makakarating ng ganito kabilis? Naghanap siya ng pagkakataon na gamitin ang mountain knife para sirain, at kasabay nito ay binasbasan ang critical strike rune, ang katawan at ang kutsilyo na pinagsamang one, na pinugutan ng ulo sa ikasyam na antas na strongman sa Yuandan realm na ang cultivation ay ang pinakamataas sa apat. Isang kahangahangang talam ng liwanag ang pumutol sa kalangitan sa isang iglap, tulad ng isang kalawakan, na bumabagtas sa kawalan, at agad na tumama sa disipulong ito ng Thalho ng ikasyam na antas ng Yuandan realm. Ang disipulong ito ng Thalho, kahit na ang kanyang paglilinang ay nasa ikasyam na antas ng Yuandan realm, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa sa 13 banal na sugo at mga hari ng batas. Ang espada ni Chen Lei, sa buong lakas niya, ay masasaktan kahit na siya ang Thalho Law King, pabayaan ang Thalho na disipulo. Ang alagad ng sekta ng Thalho na ito ay hindi inaasahan na may isang taong magiging matapang at maglalakas loob na atakihin siya ng direkta, kaya wala siyang depensa at nalaslas. Ang kutsilyong ito ay binaril ni Chen Lei ng buong lakas. Kung ito ay ang Thalho Law King, kahit na ginawa ni Chen Lei ang kanyang makakaya, hindi na siya babalik. Gayunpaman, ang disipulong ito ng Thalho ay hindi man isang banal na mensahero. Imposibleng makipagkumpetensya, at pinutol sa 2 piraso ni Chen Lei. Galit na galit ang natitirang 3 alagad ng Thalho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may naglakas loob na umatake sa kanila. Agad nilang pinalibutan si Chen Lei, direktang binaril, at napatay si Chen Lei. Ang 3 disipulong ito ng Thalho, na lahat ay malakas sa ika-8 antas ng Yuandan realm, ay bihirang mga master din. Pumunta sila rito hindi lamang para maghatid ng mga gamit pang militar, kundi para suportahan din ang hukbo, at napakalaki ng kanilang lakas sa pakikipaglaban, syempre pambihira. Hinarap ni Chen Lei ang 3 Evil God Sect disciples sa ika-8 antas ng Yuandan realm, at mahirap para sa kanya na manalo sandali. Isinabot ni Chen Lei ang Sky Swallowing Bowl sa itaas ng kanyang ulo at pinrotektahan ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa maaari niyang garantiya ang pagiging invincibility. Pagkatapos nito, sinubukan ni Chen Lei ang kanyang makakaya na patayin ang 3 disipulong Thalho na ito. Binasag ni Chen Lei ang mountain knife technique sa sukdulan, at isang sunod-sunod na nakakatakot na mga espada ang nilaslas sa mga disipulong ito ng Thalho. Ang mga disipulong ito ng Thalho ay isa-isa lamang naramdaman na ang espada ni Chen Lei ay kasing bigat ng bundok, hindi magagapi, at hindi mapaglabanan. Sa harap ng makapangyarihang mga taong ito sa ika-8 antas ng Yuandan realm, ang tunay na kapangyarihan ng mountain sword technique ay maaaring ibunyag. Ang bawat kalam ay may lakas na parang bundok, mabilis at mabigat. Pagkaraan ng ilang hakbang, ang espada sa kamay ng isang alagad ng Thalho ay pinutol ni Chen Lei, at pagkatapos ang buong tao ay pinutol ni Chen Lei sa kalahati. Ang natitirang 2 alagad ng Thalho ay galit nang makita nila ito. Hindi nila inaasahan na si Chen Lei ay magiging napakahirap at nakakatakot sa kapangyarihan ng labanan. Nagkatinginan silang dalawa, nang walang anumang pag-aalinlangan, pareho nilang binasag ang lihim na pamamaraan, at may mahinang kulay dugong liwanag na damaloy sa kanilang mga katawan, ang kanilang potensyal ay tumaas, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng ilang beses. Ang 2 alagad ng Thalho matapos ang pagkasira ng kanilang potensyal ay naging lubhang nakakasindak at nakakasindak. Gayunpaman, halos hindi masira ng 2 disipulong ito ng Thalho ang depensa ni Chen Lei sa Sky Swallowing Bowl. Nang makita ang 2 alagad ng Thalho na gumagamit ng mga lihim na pamamaraan, agad na nag-posture si Chen Lei ng isang defensive posture, pinrotektahan ang kanyang sarili gamit ang Sky Swallowing Bowl, at tumayo ng matatag sa isang hindi magagapi na posisyon. Ang 2 alagad ng Thalho, pagkatapos gumamit ng lihim na pamamaraan, ay tila nawalan ng isipan. Hindi man nila masira ang depensa ni Chen Lei, hindi man lang nila naisip na tumakas.
Sa halip, nagpatuloy sila sa pagtaas ng kanilang mga pag-atake. Wasaki ng depensa ni Chen Lei, sa gayon ay pinugutan ng ulo si Chen Lei. Sayang ang depensa ng Sky Swallow ang bowl na walang cap oras. Nabigo ang dalawang disipulong ito ng Thalho na basagin ang depensa ng Sky Swallow ang bowl hanggang sa mawala ang epekto ng secret technique. Matapos mawala ang epekto ng lihim na pamamaraan, ang lakas ng dalawang disipulo ng Thalho ay biglang bumaba ng gusto, at sila ay binatikos ng lihim na pamamaraan. Naglunsad ng counterattack si Chen Lei matapos ang dalawang disipulo ng Thalho ay tumalikod at ang kanilang lakas ay bumaba ng gusto, at napatay ang dalawang disipulo ng Thalho. Puff puff, dalawang alagad ng Thalho, nang walang anumang pananabik, ay pinutol ni Chen Lei. Ilang sinag ng liwanag ang tuluyang pumasok sa military merit card ni Chen Lei, na naging dahilan upang ang military merit card ni Chen Lei ay muling makaipon ng solid military merits. Matapos patayin ni Chen Lei ang dalawang disipulo ng Thalho, tiningnan niya ang mga samsam at natagpuan ang kabuoang mahigit 100 mga singsing na imbakan mula sa mga disipulo ng Thalho. Kabilang sa 12 ang mga singsing na imbakan, na puno ang mga ito ng lahat ng uri ng mga kagamitang militar, tulad ng armor ng labanan, mga tabletas, primordial crystals, at iba pa, na sapat upang kumonsumo ng higit sa 100,000 katao, na isang astronomical figure. Tungkol sa mga bagay na ito, si Chen Lei ay natural na hindi kumbinsido. Pagkatapos nito, bumalik si Chen Lei sa paligid ng kampo ng Thalho. Sa kampo ng Thalho, mayroon pa ring isang malakas na tao sa ika-9 na palapag ng Yuandan Realm, at ilang malalakas na tao sa 7th floor ng Yuandan Realm. Siyempre, marami pa ring sundalong Thalho ang naiwan, na maaaring sinabing mga bantay. Napakasikip. Gayunpaman, sa mga mata ni Chen Lei, ang mga bantay sa antas na ito ay puno ng mga butas. Madali siyang nakalusot sa malaking kampo at natagpuan ang kampo ng 9th layer strongman sa Yuandan Realm. Sumunod, si Chen Lei ay nagkaroon ng problema at inatake ang isang ika-9 na antas na malakas na tao sa Yuandan Realm. Sa pagkakataong ito, ginamit din ni Chen Lei ang crit rune para pagpalain ang pagbubukas ng bundok na pamamaraan ng espada. Siya ay napakalakas at dinurog ang ika-9 na antas ng disipulo ng Thalho ng Yuandan Realm. Matapos durugan at patayin ang isang disipulo ng sekta ng Thalho sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, agad na kumuha si Chen Lei ng 100 storage ring mula sa disipulo, at pagkatapos ay naging isang stream ng liwanag at lumipat patungo sa flea sa labas. Ang mga aksyon ni Chen Lei ay agad na ikinaalarma ng buong hukbo sa kampo, at lahat sila ay walang awa na pinatay si Chen Lei. Sa oras na ito, hindi nakipag-ugnayan si Chen Lei sa mga sundalong napatay, sa halip ay lumipad sa kampo at sinunog ang kampo, at sinunog ang buong kampo. Ginamit ni Chen Lei ang sarili niyang peel fire. Pagkatapos mag-apoy ng isang malaking kampo, hindi magiging madaling gawain na sirain ito. Sa sandaling ito, sa larangan ng digmaan, tumingin si Han Kuang-yuan sa apoy patungo kay Deing, at ilang sandali, halos himatayan siya. Galit na galit si Han Kuang-yuan kaya kinailangan niyang magmura ng direkta at sinigawan siya, na napakasama at muling sinunog ang kanilang kampo. Dalawang magkasunod na beses, sinunog si Deing, at si Han Kuang-yuan ang una sa kasaysayan, kaya hindi niya maisip na maging sikat. Ngayon, medyo naiyak si Han Kuang-yuan. This time, kung manalo siya, ayos lang. Kung matalo siya, mas mabuting patayin na lang ang sarili. Kung hindi, ang malupit na mga patakaran ay tiyak na magpapalala sa mga bagay, mamamatay. Si Han Kuang-yuan ay nagngangalit sa oras na ito at sumigaw. Lahat ay binibigyan ako ng laban hanggang kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo maaaring umatras. Patayin. Ang iba pang puwersa ng sekta ng Thalho, kabilang ang iba pang 3 hari, ang 8 King Kong, at ilang mga banal na sugo, ay nakakita rin ng mga apoy na sumisikat sa langit sa likuran nila. Natural, alam nila na sa pagkakataong ito ay tuluyan na silang mapupuksa kung hindi sila mamamatay kung lumaban ka, maaari ka lamang mag-withdraw. Gayunpaman, sa sandaling bumalik sila ay parurusahan ng mahigpit na mga patakaran. Sa pag-iisip tungkol sa malupit na mga kanan, ang makapangyarihang mga taong ito, lahat sila ay patay na, ay mas gugustuhin pang mamatay sa larangan ng digmaan kaysa parusahan ng mga kanon. Sa sandaling ito,
ang hukbo ng kulto ng Thalho, masasabing ang lahat ay desperado at may tiwala na mananalo ang hukbo. Sa oras na ito, natural na nakita ng mga boss sa Zion City, pati na rin ang mga guro mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, ang sunog sa kampo ng Thalho, at natural na alam nila kung ano ang nangyari. Nababaliw na ang mga taga-Thalho. Pinilit ako ng lahat. Paglabanan ang kanilang mga pag-atake sa round na ito, magagawa nating manalo. Sigaw ni Zion City Boss, na nagpapaalala sa malalakas at mga sundalong nasa ilalim ng kanyang command. Ang mga tropa ng Zion City, pati na rin ang mga master mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, ay nagsimulang kumuha ng mga posisyon sa pagtatanggol. Hanggat makakaligtas sila sa yugtong ito ng Thalho Cult Powerhouse Outbreaks, magiging kanila na ito. Oras na para mag-counter-attack sa oras na iyon, ang Thalho kultong hukbo ay hindi kailanman magiging kanilang kalaban. Ang buong larangan ng digmaan ay biglang nahulog sa isang pagkapatas. Nais ng isang partido na bumuo ng momentum at sirain ang kabilang partido, habang ang kabilang partido ay ganap na nagtatanggol, naghihintay para sa kabilang partido na maubos, at pagkatapos ay maglulunsad ng isang ganting pag-atake. Lumipas ang oras ng 1 minuto at 1 minuto. Sa sandaling ito, makikita mo na ang hukbo ng Zion City at ang malalakas mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay napakahirap kaya't ilang beses na nilang nalabanan ang marahas na pag-atake ng Thalho. At ang hukbo ng Thalho, pagkatapos ng ilang pag-ikot ng mabangis na pag-atake, halos lahat ng potensyal ay inilabas, wala ng lakas sa pakikipaglaban, at lahat ay naubos. Kill. Sa sandaling ito, natural na nakakita ang boss ng Zion City ng magandang pagkakataon sa pakikipaglaban. Sa isang utos, ang hukbo ng Zion City ay naglunsad ng isang ganap na ganting atake at pinatay ang hukbo ng Thalho. Sa oras na ito, ang hukbo ng Thalho ay naubos na, at ang kampo ay sinunog ng 2 beses, at ang isip ay wala sa itaas ng malaking labanan. Sa isang iglap, maraming nasawi. Maaaring sabihin na ang pangkalahatang sitwasyon ng labanan sa pagitan ng mga sundalo ng hukbo sa ibaba ay natukoy, at ang hukbo ng Thalho ay nakatakdang talunin. Sa oras na ito, nagkaroon din ng resulta ang labanan sa pagitan ng Zion City at ng Thalho Masters. Maraming mga master sa Thalho Cult. Gayunpaman, matapos pugutan ni Chenlei ang 5 sugo, at pagkatapos ng hari ng batas, ang mga nangungunang master sa sub-ruler ng Thalho ay hindi kasing dami ng Zion City. Bilang karagdagan, marami pang master ang dumating upang suportahan ang Zion City sa mga nakaraang araw. Sa mga tuntunin ng pinakamataas na kapangyarihan sa labanan, ganap nilang nasugpo ang mga master sa sub-ruler ng Thalho. Bilang resulta, ang bilang ng mga master sa Thalho Cult ay hindi kasing husay ng Zion City, at isang malaking kampo ang nasunog. Boom! Ilang Divine Envoy ang pinasabog at pinatay ng mga master sa Zion City, na ginawa silang Blood Mist. Pagkatapos noon, 3 pang hari na humingi ng tawad sa 8 dakilang hari ay pinugutan ng ulo ng malalakas mula sa ilang malalaking sekta. Mayroon pang ang isang hari na sinaksak ng espada ng Panginoon ng Zionzong. Tiningnan ni Han Kuang-yuan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan at alam niyang tapos na ang pangkalahatang sitwasyon. Umalis. Nagutos si Han Kuang-yuan, pinilit ang boss ng Zion City na umatras gamit ang ilang palad, at pagkatapos ay nanguna sa pagtakas. Habang tumakas si Han Kuang-yuan, ang iba pang mga sugo, mga gwardya ni King Kong, at si Karma pa ay pawang ayaw lumaban. Nagkamali sila ng ilang mga trick at pinilit ang kanilang mga kalaban pabalik, at lahat sila ay tumakas ng sunod-sunod. Patayin! Sa pagkakataong ito, hindi na magkakamali ang boss ng Zion City sa huling pagkakataon. Sa isang utos, hinabol at pinatay ng lahat ng malalakas na lalaki ang mga Panginoong Thalho na ito na nakatakas. At ang hukbo ng Thalho, na natanggap ang utos, ay natalo at tumakas sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito lamang, hinabol ng hukbo sa Zion City ang hukbo ng Thalho, isa-isang pinugutan ng ulo ang mga sundalo ng Thalho. Sa huli, isang maliit na grupo lamang ng mga labi ang natira at tumakas. Ang iba ay sinakaw lahat. Para sa natitirang maliliit na grupo ng mga labi, ang hukbo ng Zion City ay hindi bumitaw, at hinahabol pa rin sila. Alam ng commander sa Zion City na ang hukbong ito ng Thalho ay lubhang nakakalason at dapat tiyakin na ganap na mapapawi. Kung hindi, sa loob ng ilang taon,
ito ay babangon muli at maging isang malaking kalamidad. Sa kasalukuyan, hindi na kayang pangalagaan ni Han Kuang-yuan ang mga langgam sa ibaba. Siya ay hinabol at pinatay ng boss ng Zion City at ilang pangunahing sect leaders ng Zion Sect at Fuhu Mountain, at mahirap alisin, Akuti. Si Han Kuang-yuan ay naging streamer, at hindi nagtagal ay dumaan malapit sa kanyang kampo. Ang barracks na ito ay ganap na naging abo sa oras na ito, na ginawang kutsilyo sa kanyang puso si Han Kuang-yuan. Gayunpaman, hindi ito ang oras para malungkot, lalo pat maghayganti. Tiniis ni Han Kuang-yuan ang kanyang kalungkutan at sumisid sa Nebula Mountains. Ang lupain ng Nebula Mountains ay komplikado, na may matataas na bundok at makakapal na kagubatan. Matapos tumakas si Han Kuang-yuan sa Nebula Mountains, umaasa sa lupain, mabilis niyang inalis ang pagtugis sa amo ng Zion City at ng dalawang Panginoon. Bukod sa Han Kuang-yuan, tumakas din ang iba pang mga master sa sub-ruler ng Thalho patungo sa Nebula Mountains. Sa sandaling pumasok ako sa Nebula Mountains, ang terrain dito ay masyadong komplikado, at lahat ng mga master sa Zion City ay mabilis na itinapon. Gayunpaman, ang mga master sa Zion City ay natural na ayaw palayain ang mga taong ito sa Thalho. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay kumakatawan sa isang malaking halaga ng kapangyarihang militar, na isang tunay na kalamangan. Kasabay nito, ang mga Panginoon ng mga sekta ng Thalho na ito ay puno rin ng dugo at mga utang, at ang kanilang mga kamay ay nabahira ng dugo. Hindi ko alam kung ilang buhay na ang napatay. Ang mga master sa Zion City ay hindi payag na basta-basta paalisan ang mga taong ito. Habulin ng hiwalay. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga master sa Zion City para hanapin ang mga Thalho master na ito na tumakas sa Nebula Mountains. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nasa Nebula Mountains din, at hinahabol din niya ang mga master sa Thalho na ito. Matapos sunugin ni Chen Lei ang kampo ng Thalho, orihinal na gusto niyang sumugod sa larangan ng digmaan upang makakuha ng mga merito ng militar, ngunit hindi niya inaasahan na ang Thalho Church ay natalo ng napakabilis na siya ay ganap na natalo bago siya makatakas. Tumakas ang lahat ng mga amo. Walang pagpipilian si Chen Lei kundi ay reverse ang kurso at pigilan ang mga master na ito sa Thalho. Ngayon, ang mga master na ito sa Thalho ay ganap ng nabuwag, at si Chen Lei lamang ang makakaharap sa mga master na ito na nawala ang kanilang matalas na aura. Ang paghampas ng mga aso sa tubig, gusto rin ni Chen Lei na gawin ang ganoong uri ng bagay. Bukod pa rito, ang mga nalunod na asong ito ay kumakatawan din sa maraming pagsasamantala ng militar. Si Chen Lei ay natural na hindi isuko ang katotohanan. Bukod dito, paulit-ulit siyang hinabol ng Thalho at natural na kailangan niyang maghayganti. Ang Taiman ay ganap na sinusuportahan, ngunit alam din ni Chen Lei na ito ay hindi makatotohanan ngayong ang daloy ng Thalho ay napakalakas, hindi isang madaling gawain na turuan siya ng Thalho. Ngunit ngayon, kung ang isang punto ng kapangyarihan ni Thalho ay maaalis, ang isang punto ng kanyang kapangyarihan ay maaaring hamina. Huwag hayaan si Thalho na tumakbo ng talamak at mapatay dahil lamang sa kanyang lakas. Humabol din si Chen Lei sa Nebula Mountains, hinahanap ang kinaroroonan ng mga Thalho Masters. Kaya lang ang mga Thalho Master na ito, pagkatapos na makapasok sa Nebula Mountains, nahulog sila sa dagat na parang isang patak ng tubig, ganap na naghalo sa Nebula Mountains. Mahihirapang hanapin ang mga ito. Ang paglilinang ni Chen Lei ay iba sa mga banal na sagong ito ng ilang kaharian. Napakahirap hanapin ang mga bakas ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chen Lei, napakatyaga niya. Hindi siya makapaniwala na lahat ng mga taong ito ay nakatakas. Dapat ay nakahanap na siya ng mapagtatagwan, dahil kung talagang tumakas sila, hindi mitatago ni Zion ang mga galaw na ginawa nila. Ang mga masters sa lungsod, maaari silang magtago mula sa mga masters na ito sa pamamagitan lamang ng pagtatago, at pagkatapos lamang umalis ang mga masters sa Zion City, magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas ng tuluyan. Ganito rin ang iniisip ng mga master na ito sa Zion City. Sa makatuwid, kahit na nawala ang bakas ng mga Panginoon ng Thalho, alam nila na ang mga Panginoon ng Thalho ay hindi kailanman tumakas, ngunit hindi nila alam kung saan sila nagtatago, hanggat matyagang naghahanap sila, makikita nila sila. Boom! Biglang, nagkaroon ng marahas na pagbabago bago ng hininga.
at natuklasan ang banal na sugo ng Thalho. Ilang figure, halos sabay-sabay, ang sumugod sa lugar kung saan naglalabas ang marahas na aura. Hindi nagtagal, ang malalakas na lalaking ito ay sumugod sa lugar kung saan naglalabas ang marahas na aura, at nakita nila ang Thalho God na si Shi na nakikipaglaban ng husto sa malakas na lalaki sa Fuhu Mountain. Ang disipulong ito ng Fuhu Mountain ang pinakamalakas sa Master List. Siya ay napakalakas. Ang one-handed Fuhu Divine Sword ay napakalakas. Nagkaroon ng nagniningas na apoy sa liwanag ng espada, na mahigpit na pinigilan ang Divine Envoy na ito, buhay. Kuya Liu, good luck, may nakita akong messenger, kailangan mo ba kaming tulungan? Isang malakas na lalaki ang tumingin sa disipulo sa Fuhu Mountain at direktang sinabi. Ang disipulo ng Fuhu Mountain, na nagngangalang Liu Zhu, ay nagsabi sa malamig na boses, hindi, ang upuang ito ay maaaring manalo. Pagkatapos nito, ang liwanag ng espada sa kamay ni Liu Zhu ay biglang sumikat, kaagad na parang isang nakasisilaw na araw. Si Janmang ay gumawa ng nakakatakot na tunog na parang landslide at tsunami, at agad na pinatag ang mga nakapaligid na bundok, at ang lupa ay naputol, nakakatakot. Ang banal na mensahero, na nilamon ng liwanag ng espada, ay agad na naging ulap ng ambon ng dugo tulad ng Ling Chi. Si Liu Zhu ay nagpakita ng nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang tigre na espada ay talagang napakalakas. Biglang may umagos na dugo mula sa ambon ng dugo at tinamaan ng husto si Liu Zhu. Ang liwanag ng dugo ay napakabigla. Pinugutan ni Liu Zhugang ang banal na sugo, at ang kanyang puso ay lubos na nakahinga. Hindi siya handa, at ang liwanag ng dugo ay masyadong mabilis. Nang gustong umiwas ni Liu Zhu, huli na ang lahat. Sa kritikal na sandali, lumiwanag ang isang piraso ng treasure armor sa katawan ni Liu Zhu, at isang ghost tiger ang lumabas mula sa treasure armor, na nagdulot ng dagandong ng tigre, at sumugod patungo sa na ilaw na ito. Boom! Napakalakas ng ilaw ng dugo na direktang tumama sa Tiger Phantom, at direktang tumama sa Tiger Phantom. Pagkatapos, ang liwanag ng dugo ay direktang tumama sa dibdib ni Liu Zhu. I-click. Sa isang malakas na ingay, ang mahalagang baluti sa katawan ni Liu Zhu ay direktang nabasag, at ang kanyang buong katawan ay lumipad din palabas at tumama sa isang burol na libu-libong milya ang layo sa likuran niya, na direktang tumama sa burol ng hindi mabilang na mga bato. Boom! Kasunod nito, hindi mabilang na mga malalaking bato ang lumipad ng walang pinipili sa lahat ng direksyon, at si Liu Zhu ay nagmamadaling lumabas sa tumpok ng mga bato. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ni Liu Zhu ay sobrang mapatla, ang kanyang paghinga ay hindi maayos, at isang dosenang buto ang nabali sa kanyang katawan, na nagpahiya sa kanya. Puno ng puot, napakalamig ng mga mata ni Liu Zhu, at naramdaman niyang mapurol ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang banal na sagong ito ay magkakaroon ng ganoong kamay bago siya mamatay, na magpapawalas sa kanya sa harap ng lahat. Gayunpaman, kahit na muling ipanganak si Liu Zhu, wala siyang magagawa. Pinatay niya ang mensahero, nagalit siya, at hindi niya ito may palabas. Tumingin ang ibang makapangyarihang tao kay Liu Zhu. Bagamat walang ekspresyon sa kanyang mukha, lahat sila ay mayabang. Napakalakas ng Liu Zhu na ito. Siya ay isang henyong powerhouse sa Fuhu Mountain. Wala siyang reputasyon noon, at hindi niya alam na may ganoong tao. At sa pagkakataong ito, dahil sa kulto ng Thalho, si Liu Zuan ay bumangon na parang kometa, at pinutol pa niya ang ilang eksperto sa kulto ng Thalho at naging tanyag. Si Liu Zhu ay medyo mayabang, malupit, at nakakasakit sa maraming tao, gayunpaman, ang taong ito ay masyadong makapangyarihan at ang Mount Fuho ay nasa likod, kaya halos walang nang ahas na guluhin siya. Dati, hayagang sinabi ni Liu Zhu ng higit sa isang beses sa Xian City na hahamunin niya si Zishenyang. Kaya lang, dahil nakatitig sa kanya ang sekta ng Thalho, hindi na ilabas ang hamon ni Liu Zhu. Sa sandaling ito, nakita ni Liu Zhu ang tingin sa mga mata ng lahat, ngumuso, iwinagayway ang kanyang kamay, inalis ang storage ring na iniwan ng envoy na pinatay niya, at umalis ng hindi lumilingon. Siya ngayon kung ikaw ay malubhang nasugatan, dapat kang makahanap ng isang lugar upang pagalingin ang sugat, kung hindi, maaaring may maging sentro ng atensyon. Diyos Chi, hindi ba ito ay pumatay lamang ng isang banal na sugo?
Kung may kakayahan ka, subukan mong patayin ang tagapag-alaga na si King Kong o si Dharma King. Isang malakas na lalaki ang tumingin sa background ng pag-alis ni Liu Zu at malamig na ngumuso. Ang iba ay napatingin sa paalis na figure ni Liu Zu, at lahat sila ay naghiwa-hiwalay. Kasama rin si Chen Lei sa karamihan. Matapos marinig ang mga galaw ng labanan, sumugod si Chen Lei sa unang pagkakataon. Hindi masyadong malayo sa kinaroroonan niya. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang kapangyarihan ng Excalibur Sword ni Liu Zu ay umabot sa ganoong kaharian. Ang nakita ng iba ay nasugatan si Liu Zu sa huling pag-atake ng banal na sugo, ngunit ang nakita ni Chen Lei ay si Liu Zu. Patayin ang espadang nagwawasak sa langit na ginamit ng sugo ng Diyos. Kung gaano kalakas ang Divine Envoy, alam ni Chen Lei sa kanyang puso na hindi madaling patayin ang Divine Envoy gamit ang isang espada. Ang huling espada ni Liu Zu ay napakalakas, halos kasing lakas ng paggamit ni Chen Lei ng Rune Critique para pagpalain ang tatlong estilo ng Dragon Slayer. Higit pa rito, alam ni Chen Lei na ang Liu Zu Sword ng Fu Tiger ay umabot na sa ika-6 o maging sa ika-7 antas ng paglilinang. Kung hindi magkakaroon ng ganitong kapangyarihan ang espada. Hindi lang naintindihan ni Chen Lei kung paano naabot ni Liu Zu ang ganoong antas ng paglilinang. Sa bawat antas ng Fu Divine Sword, halos doble ang mga kinakailangan para sa mga meridian ng katawan. Sa kanyang lakas, sa kasalukuyan si Being lang ang nakakapag-cultivate sa ika-4 na antas. Ang pisikal na lakas ni Liu Zu ay halatang hindi kasing husay niya, ngunit paano siya makakapag-cultivate hanggang sa ika-6 o maging sa ika-7 antas? Alam ni Chen Lei na ang Fu Divine Sword na ito ay dapat may iba pang misteryo para makapagsanay ng cultivation sa ganoong kaharian, ngunit ito dapat ang pinakamalaking lihim ng Fu Mountain, at imposibleng makuha ito ng madali. Tumingin ng malalim si Chen Lei sa direksyon na nililipad ni Liu Zu, iniisip kung maaari niyang alisin ang sikretong ito mula sa bibig ni Liu Zu kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Pagkatapos noon, itinapon din ni Chen Lei ang kanyang sarili, at nagsimulang hanapin ang mga sugo at tagapag-alaga ni King Kong at iba pang Dharma Kings. Kaya lang, imposibleng manalo ang kasalukuyang cultivation ni Chen Lei laban sa hari, maliban kung gagamitin niya ang Shenlian Stick. Kaya lang, ngayon sa Nebula Mountains, mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Xian City. Ayaw ni Chen Lei na madaling ilantad ang Lotus Divine Stick sa kanyang kamay. Ito ang kanyang buhay-saving killer. Kapag na-expose, madali nang kunin ng iba, maaakit pa ang mga Gaomon para habulin at pumatay, masyadong risky ang iba. Sa makatuwid, inihanda lamang ni Chen Lei na gamitin ang kanyang sariling lakas para tugisin ang mga Diyos at tagapag-alaga na ito. Para naman sa 4 na hari, hindi pa siya handang manghuli pansamantala, dahil masyadong delikado. Patuloy na hinahanap ni Chen Lei ang messenger na ito sa daan. Biglang kumirot ang puso niya, tapos may inilabas siya sa storage ring. Ang bagay na ito ay eksaktong altar ng masamang Diyos. Sa oras na ito, nakita ni Chen Lei na mayroong higit sa 100 light spot sa altar ng masamang Diyos na ito, lahat ay nakatago, at mayroon pa ring ilang light spot na mabilis na gumagalaw. Well, ano ito? Hindi napigilan ni Chen Lei ang kanyang pagkamausisa, at maingat na sinisiyasat ang isang piraso ng banal na kaalaman sa altar. Pagkaraan ng ilang sandali, tumaas ang isang magaan na kurtina sa altar, na aktwal na sumasalamin sa buong Nebula Mountain Range. Higit sa 100 ang mga light spot ay tiyak na 100 eksperto sa kulto ng Thalho, na ngayon ay nagtatago sa iba't ibang lubhang nakatagong mga kuweba o mga lugar sa ilalim ng lupa. Ang mga gumagalaw na light spot ay ilang malalakas na tao na tumakas. Sa hindi inaasahan, ang altar na ito ay isang kayamanan. Walang naramdamang panganib si Chen Lei mula sa altar na ito, kaya pinanatili niya itong ligtas. Sa kasalukuyan, si Han Kuang-yuan ay tumatakas. Sa likod niya, may 3 makapangyarihang lalaki na nagtutulungan para habulin siya, na naging dahilan para mahirapan si Han Kuang-yuan na maalis pansamantala. Sa sandaling ito, naramdaman ni Han Kuang-yuan ang hininga ng Thalho altar. Agad na napagtanto ni Han Kuang-yuan na ang malakas na tao na pumatay kay Lord Chen Lei at nakakuha ng altar ng masamang Diyos ay nakarating din sa Nebula Mountains. Kaya lang, wala nang pagkakataon si Han Kuang-yuan na mabawi ang altar ng masamang Diyos na ito, na ikinabigla ng kanyang puso.
Ang Thalho altar na ito ay ang kayamanan ng buong Thalho sub-ruler. Ang isang ito lamang, ang digmaang ito ay napakahalaga, kaya siya ay pinahihintulutan na dalhin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ito sa kanyang mga kamay, kaya hindi na nakabalik si Han Kuang-yuan. Ipaliwanag sa steering master. Kaya lang, walang silbi na sabihin ang mga bagay na ito ngayon, at ang buhay ni Han Kuang-yuan ang pinakamahalagang bagay ngayon. At si Chen Lei, sa pamamagitan ng altar ng Thalho, ay natuklasan ang posisyon nitong sugo ng Thalho at tagapag-alaga ni King Kong, sa unang pagkakataon na hinawakan niya ito ng palihim, at nagsimulang habulin ang mga taong ito. Sinunod ni Chen Lei ang prinsipyo ng madali muna at pagkatapos ay mahirap, at ginawa muna ang operasyon sa banal na sagong ito. Agad niyang natagpuan ang banal na sugo na pinakamalapit sa kanya. Ang Divine Envoy na ito ay nagtatago sa isang higanting puno. Ang mga pagsasanay na ginagawa ng mga banal na sugo na ito ay malamang na mga pagsasanay sa katangiang kahoy. Napakatalino ng lugar na pinagtataguan niya. Naghukay siya ng butas sa isang higanting puno na niyakap ng maraming tao, saka pumasok. At tatakan ang butas ng punong ito. Umaasa sa mga pagsasanay sa katangiang kahoy na pinino ng paglilinang, itinulak ng banal na sagong ito ang higanting puno upang lumaki muli at isinara ang butas. Sa ganitong paraan, nagsanib ang kanyang hininga at ang higanting punong ito. Sa kabundukan na nalilinya ng mga dambuhalang puno, masasabing kasing hirap ng pag-akyat sa langit para hanapin ang banal na sagong ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ng banal na sagong ito na si Chen Lei ay magkakaroon ng masamang banal na altar sa kanyang mga kamay, at madali niyang mahahanap ang kanyang bakas. Nadulas din si Chen Lei sa pagtatago, tahimik na lumitaw malapit sa higanting puno kung saan nagtatago ang sugo. Malinaw na nakikita ni Chen Lei na ang banal na sagong ito ay nagtatago sa isang higanting puno. Inilabas ni Chen Lei ang kanyang palakol, pagkatapos ay pinasabog ang mountain knife technique, mabangis na inatake ang higanting puno na ito sa lakas ng kulog. Hoy! Direktang pinutol ng isang sibat ng espada ang higanting puno, at kasabay nito, pinutol din ang banal na sugo na nagtatago sa higanting puno. Namatay ang sugo ng Diyos na ito at hindi niya naintindihan kung paano niya ito inilantad. Isang sinag ng liwanag na kumakatawan sa merito ng militar ang tumagos sa merit card ng militar sa baywang ni Chen Lei. Pagkatapos ay kinuha ni Chen Lei ang singsing ng imbakan ng banal na sugo, at pagkatapos, nang walang tigil, ay sumugod sa lugar na itinago ng susunod na banal na sugo. Ang mensaherong ito ay nagtatago sa isang napakatagong kuweba, at si Chen Lei ay walang pagkakataong umatake. Gayunpaman, hindi man lang naisip ni Chen Lei ang pagpuslit sa banal na sagong ito. Dumating siya sa pasukan ng kuweba, binasag ang malaking bato na nakaharang sa kuweba gamit ang isang kutsilyo, at pagkatapos ay hinampas ang kuweba. Ang messenger na nagtatago sa kuweba ay nagmamadaling humarap sa labanan, at ang dalawa sa kanila ay sumambulat sa isang malaking hakbang, na direktang sumabog sa bundok. Sa gitna ng mga labi sa kalangitan, si Chen Lei at ang banal na sugo ay sumugod at mabangis na lumaban ng magkasama. Pagkatapos ng 12-dosenang mga hampas, nilaslas ni Chen Lei ang banal na sugo gamit ang isang kutsilyo. Ang banal na sugo na ito ay malubhang nasugatan at narito upang magpagaling, ngunit bago niya ito maayos, si Chen Lei ay lumapit sa pintuan. Sa sandaling ito, ang banal na sagong ito ay mas mababa sa kalahati ng kanyang karaniwang lakas. Natural, hindi siya maaaring maging kalaban ni Chen Lei, kaya madali siyang mapatay ni Chen Lei. Sa katunayan, si Chen Lei ay dumating sa pinto ng napakasimple sa pamamagitan din ng altar ng Thalho na natuklasan niya na ang sugo ay malubhang nasugatan, kaya siya ay dumiretso sa pintuan. Matapos pugutan ng ulo ang banal na sagong ito, kinuha ni Chen Lei ang mga samsam at mabilis na umalis. Pakiramdam niya ay may kung anong makapangyarihang aura, nagmamadaling lumapit, halatang isang master sa Zion City, nagmamadaling lumapit pagkatapos marinig ang paggalaw. Hindi gustong makilala ni Chen Lei ang mga taong ito, kaya iniwasan niya sila. Hindi nagtagal, lumitaw dito ang 5 figura, nakatingin sa sirang katawan ng banal na sugo. Ha? Sinong ang naglakas loob na nakawin ng ating military merits, talagang naghahanap ng kamatayan.
Lubhang pangit ang hitsura ng 5 powerhouse nang makita nila ang pinugutan ng ulo ng banal na sugo. Ang powerhouse na ito ay ang powerhouse ng Yin Demon Sect. Nagpatuloy sila sa paghahanap para sa kinaroroonan ng mga powerhouse sa kulto ng Thulho, ngunit wala silang nakita. Galit na galit sila. Ngayon, nakita nila ang Divine Envoy na pugot ng ulo, at siya ay galit na hindi siya lumaban sa isang lugar at hindi nagreklamo na siya ay walang kakayahan. Sa halip, nagreklamo siya na ang powerhouse na pugutan ng ulo ng banal na sugo ay kumukuha ng kanilang kredito. Don't let us meet each other, otherwise, definitely make him look interesting. Matapos magsalita ang mga disipulo ng Yin Demon Sect, umalis sila ng masakit. Hindi alam ni Chen Lei, ang kanyang pag-iingat ay nakaiwas sa hidwaan. Sa oras na ito, natuklasan niya ang pagkakaroon ng banal na sugo at nagpa siya na kumilos sa banal na sugo na ito. Kaya lang, wala pang nagawa si Chen Lei, pero biglang sumugod ang messenger at binaril si Chen Lei. Napakabanal ng Divine Envoy na ito. Sa sandaling lumapit si Chen Lei, napagtanto niya ang panganib at nagmamadaling lumabas sa pinagtatagwan upang patayin si Chen Lei. Natural, si Chen Lei ay hindi magiging mahiyain, gamit ang isang palakol, at salit-salit na ginagamit ang mountain knife at ang 3 estilo ng pagpatay ng dragon. Siya ay walang kapantay sa lakas at nakipaglaban sa banal na sagong ito. Kaya lang, ang lakas ng Divine Envoy na ito ay nalampasan ng inaasahan ni Chen Lei. Kahit na gumamit siya ng crit rune, nasugatan lamang niya ng gusto ang banal na sugo, ngunit hindi ganap na pinatay ang banal na sugo. Ang banal na sagong ito ay hindi inaasahan na si Chen Lei ay magiging napakahirap, na umaasa sa pag-uugali ng paglilinang sa ikalawang palapag ng Yuandan Realm, ito ay talagang magiging dahilan upang siya ay matamaan. Ang mensahero ay hindi nang ahas na magpatuloy sa pakikipaglaban, tumalikod at tumakas. Gayunpaman, ayaw bitawan ni Chen Lei ang messenger na ito. Malubhang nasugatan niya ang sugo, at naniniwala si Chen Lei na kaya niyang patayin ang sugo hanggat nagsusumikap siya. Kaya naman, agad siyang hinabol ni Chen Lei. Sige na. Swish! Ang Divine Emissary na ito ay nagtulak sa sukdulan, tulad ng isang stream ng liwanag, na tumatakas patungo sa kailaliman ng Nebula Mountain Range. Sa oras na ito, ginamit din ni Chen Lei ang kanyang kakayahan sa katawan sa sukdulan, na mabilis na hinabol siya. Sa isang kisap mata, matapos maghabol at tumakas, ang dalawa ay napunta sa Nebula Mountains. Bang! Biglang tinamaan ng kidlat ang sugo na tumatakas sa kanyang harapan, at ang kanyang buong katawan ay biglang lumipad ng patiwarik, umubo ng dugo sa hangin, at nahulog ng husto sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa messenger na lumipad pabalik, at walang pag-aalinlangan, pinutol niya ng kutsilyo ang ulo ng messenger. Ilang sandali, isang sinag ng liwanag na kumakatawan sa merito ng militar ang tumagos sa merit card ng militar sa baywang ni Chen Lei. Napapagod ka na ba at baluktot na ng ahas kang nakawin ang mga merito ng militar ni Lao Su? Sa sandaling ito, biglang, isang galit na sigaw ang dumating, at may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang tono, at tumingin siya kay Chen Lei. Inangat ni Chen Lei ang kanyang ulo at tumingin sa unahan ng isang disipulo ng Zion Sect na matamang nakatingin sa kanya. Ang pasaway na ngayon lang ay nanggaling sa Zion Sect na disipulong ito. Ito Zionzong disipulo, paglilinang ay hindi mahina, sa paglilinang ng ikawalong layer ng Yuandan Realm. Si Chen Lei ay mukhang malamig, at sinabi, panatilihing malinis ang iyong bibig, ano ang ibig mong sabihin sa pagnanakaw sa iyong serbisyo militar? Malinaw na siya ay nasugatan sa akin at ang aking biktima. Ano ang biktima mo? Malinaw na sinampal ni Lao Su. Ang lakas ng loob mong agawin ang mga gamit ni Lao Su. Ngayon, hindi matatapos ang Lao Su sa iyo. Galit na sumigaw ang disipulo ng Zion Sect, kinuha si Chen Lei ng husto. Inis. Napakamura mo, sa tingin ko may utang ka sa akin. Tumingin si Chen Lei sa disipulong ito ni Zionzong. Nakakatawa na gusto mo pang turuan si Lao Su, pero hayaan mong turuan ka ni Lao Su. Pagkatapos magsalita, sinampal ng alagad na ito ng Zionzong si Chen Lei ng isang sampal. Nakuha ni Chen Lei ang kanyang mga merito sa militar, at lubos niyang ikinairita ang mga disipulo ni Zionzong. Nakita kong hindi maganda sa paningin ko si Chen Lei. Nakita ko si Chen Lei nang hindi inaasahan.
Sa sobrang yabang, hindi ko na napigilan, at nagsimula na lang ako. Naghahanap ng kamatayan. Malamig nang umuso si Chen Lei at sinampal ng suntok ang disipulong Zai Yanzong. Bang! Ang kamao ni Chen Lei ay tumama sa palad ng alagad na ito ni Zai Yanzong, at biglang sumabog ang isang pabilog na alon ng hangin na kumalat palabas, na direktang nag-uga ng ilang mga taluktok sa alikabok. Pagkatapos noon, ang disipulo ng sekta ng Zayan ay nakaramdam lamang ng matinding sakit sa kanyang palad, at sa isang click, nabali ang kanyang mga buto sa braso. Niyugyug ni Chen Lei ang kanyang katawan, nanloko at sinampal ang disipulo ng Zayan sect. Pop! Sinampal ni Chen Lei sa mukha ang disipulo ng Zayan sect, biglang namula ang mga pisngi ng disipulong Zayan sect, lumipad ang kanyang bibig na puno ng ngipin, at pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa. Hindi inaasahan ng disipulong Zai Yanzong na ito na magiging ganoon kalakas si Chen Lei. Sa katunayan, medyo malakas ang alagad na ito ni Zai Yanzong, ngunit napakalayo pa rin niya sa banal na sagong ito. Ang banal na sagong ito ay sinampal at pinalipad palabas, higit sa lahat dahil siya ay malubhang nasugatan ni Chen Lei. Ang disipulong Zai Yanzong ay biglang binaril at tinamaan ang banal na sugo. Para kay Chen Lei, kahit ang banal na sagong ito ay nakapagdulot ng matinding pinsala, o pumatay pa nga, ang pakikitungo sa disipulong ito ng sekta ng Zayan ay hindi isang piraso ng cake. Naisip lang ng alagad na ito ng Zai Yanzong na hindi mataas ang kultibasyon ni Chen Lei noong panahong iyon, at itinuring niya si Chen Lei bilang isang malambot na persimmon. Paano niya naisip na ang malambot na persimmon na ito ay talagang isang matigas na bakal na plato? Agad niya itong sinampal sa buong mukha. Boom! Sinipa muli ni Chen Lei ang disipulong ito ni Zai Yanzong na naging sanhi ng pag-crack ng disipulong Zai Yanzong sa ilang lugar, na parang punit na sako. Boy, ang lakas ng loob mong tretuhin ako ng ganito, hinding-hindi kita patatawarin. Ang alagad ng sekta ng Zayan na ito ay labis na napahiya sa sandaling ito. Siya ay hindi tao, ngunit siya ay napakatigas pa rin at makulat na banta kay Chen Lei. Dare to threaten me, parang pinipilit mo akong patayin. Malamig na bamhantong hininga si Chen Lei, inilabas ang palakol, at naghanda na tadterin ang disipulong ito ni Zai Yanzong. Naramdaman ng mga disipulo ni Zai Yanzong na mamamatay tao ang katawan ni Chen Lei. Bigla niyang naramdaman na nahulog siya sa isang ice cellar. Mabilis siyang humingi ng awa at sinabing, "Kuya, hindi, tito, mali ako, hindi ko dapat kinuha. Patawarin mo ako sa iyong serbisyo militar, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin." Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang disipulong Zai Yanzong na ito ay talagang walang lakas ng loob. Ang malalaking kasalanan ay pinatawad, ngunit ang buhay na mga kasalanan ay mahirap patawarin. Nang makita ko itong Zayan sect na disipulo, halos lumuhad siya at humingi ng awa. Bukod dito, sa oras na ito, naramdaman ni Chen Lei na may kung anong malakas na aura sa paligid niya, at lumapit siya, alam na hindi nararapat na patayin ang disipulong ito ng Zayan sect, kung hindi, natatakot akong habulin at papatayin ni Zayan sect buong lakas niya. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, sinampal ng 2 beses, at direktang nawala ng malay ang alagad ng sekta ng Zayan. Pagkatapos, tinanggal niya ang storage ring mula sa kamay ng Zayan sect disciple, at pagkatapos ay inimbak ang katawan ng Divine Envoy. Ang bagay na singsing ay aalisin, pagkatapos ay umalis ng hindi lumilingon. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chen Lei, maraming makapangyarihang tao ang lumitaw dito at nakita ang walang malay na disipulong si Zai Yanzong. Kapatid na Junior, sa mga makapangyarihang tao na ito, isa sa kanila ay disipulo din ng Zayan sect. Nakilala niya ang kanyang junior brother sa isang sulyap, at nagmamadaling lumipad at sumugod. Ang Zayan sect senior brother na ito ay nahimitay nang makita niya ang kanyang junior brother, at lubos na nag-alala. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na inspeksyon, bumantong hininga siya. Kahit na ang kanyang junior brother ay mukhang malubhang na sugatan, lahat ng mga pinsala sa balat ay hindi malubha. Direktang inilagay ng senior brother ng Zayan sect ang pil sa bibig ng kanyang junior brother, at nagising itong junior brother. Junior brother, ano ang problema, bakit hindi mo namamalayan? Napatay mo ba ang sagong ito ng Divine Thalho? Tanong ni senior brother sa Zai Yanzong.
Sa oras na ito, maraming iba pang makapangyarihang tao ang tumingin din sa disipulong ito ni Zai Yanzong. Ang mukha ni Junior Brother ay naging asul at puti, at sa huli ay tumanggo siya at sinabi, "Senior Brother, itong sugo ng Diyos, talagang pinugutan ako ng ulo, ngunit ako rin ay nasugatan niya at nawala ng malay. Kung hindi dahil sa Senior Kuya, dumating ako sa oras, natatakot ako na nasa panganib ako." Panipi. Ang Junior Brother na ito, sa harap ng mga tagalabas, ay nahihiya na aminin na siya ay binugbog at hinimatay ng isang malakas na tao sa ikalawang palapag ng Yuandan Realm, kaya kinailangan niyang kumagat ng bala at aminin na ang banal na sagong ito ay pinatay ng kanya. Pagkatapos nun, naramdaman nitong si Junior Brother na may mali, pagtingin sa kanyang mga daliri, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay makinis at madulas, at ang imbaka na singsing na itinuturing niyang isang kayamanan ay nawala. Sa sandaling ito, ang disipulo ng Zion Sect, tulad ng isang babae sa pagluluksa, ay mukhang sobrang pangit. Huwag hulaan, alam din ng alagad na ito ni Zai Yanzong na ang storage ring sa kanyang kamay ay tiyak na ninakawan ni Chen Lei. Sa sandaling ito, naisip niya ang hindi mabilang na mga kayamanan na naipon sa storage ring. Sa ilang sandali, gusto niyang magdugo sa pagkabalisa, at ang kanyang mukha ay naging lubhang kahindik-hindik. "Junior Brother, ano ang nangyayari sa iyo?" Nag-aalalang tanong ng Senior Brother ng Zion Sect nang makita niya ang sobrang pangit na mukha ng kanyang Junior Brother. Si Junior Brother ay ngumiti ng mas pangit kaysa sa pag-iyak, at sinabing, "Senior Kuya, ayos lang ako." "Totoo ba?" Naghinala ang Senior Brother, pero ayaw niyang sabihin sa Junior Brother niya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos noon, naghiwalay ang mga taong ito para maghanap ng ibang Thalho Masters para makakuha ng military merit, ngunit sa kanilang cultivation, hindi isang madaling gawain ang maghanap ng Thalho Master. Sa oras na ito, sunod-sunod na natuklasan ni Chen Lei ang kinaroroonan ng ilang banal na sugo, isa-isa silang pinugutan ng ulo, at nakakuha ng maraming merito sa militar. Boom! Biglang lumitaw ang isang malaking ulap ng kabute sa di kalayuan, diretso sa kalangitan, at ang buong Nebula Mountain Range ay patuloy na nanginginig, at hindi mabilang na mga bundok ang nagbitak, lubhang nakakatakot. Nagulat din si Chen Lei, at sumugod sa direksyon ng pagsabog. Hindi nagtagal, pumunta rito si Chen Lei at nakakita ng malaking butas, na malawak at malalim sa radius na libo-libong milya. Sa malaking hukay na ito, mayroon pa ring hininga ng walang katapusang Thalho powerhouses. Sa oras na ito, mayroon ding mga figure sa paligid, na sunod-sunod na lumilitaw dito. Nang makita ang malaking butas na ito, lahat sila ay nakahinga ng hangin. Sa malaking butas na ito, maraming labi ng mga bahagi ng katawan ang makikita. Broken bones, mayroon ding espiritual na ingat na halos madistorbo, ito ay lumabo, at ang kanyang espiritualidad ay tuluyang nawala. Ang piraso ng espiritual na tungkod ay isang berdeng tibak. Si Li Qingfeng ba ay taga Qingmingzang? Nakilala ng isang malakas na lalaki itong Qingming Sword, na siyang espadang dala ni Li Qingfeng, ang pinakamataas na henyo ng Qingming Sect. Itong si Li Qingfeng, isa ring nangungunang eksperto na kakapikito lang, ay isang henyo na itinago ng Qingming Sect. May kakayahan din siyang hamunin ang Purple Sun Saint. Sa hindi inaasahan, nahulog siya dito, ang kanyang mga buto, wala naman. Medyo naantig din si Chen Lei sa oras na ito. Malinaw, ngayon lang, isang bodyguard ng Thalho King Kong ang nagpasabog sa sarili, at pagkatapos lamang ay gumawa ng malaking kaguluhan, na umaakit sa walang katulad na henyo ni Qingming Zhang sa kalsada ng magkasama. Nang makita ang eksenang ito, medyo natakot ang ibang malalakas na tao. Baliw lahat ang malalakas na tao sa Thalho Cult. Hindi nila sineseryoso ang kanilang buhay, at sisabog sa bawat pagkakataon. Sa makatuwid, kapag nakaharap nila ang makapangyarihang kultong Thalho na ito, hindi sila dapat maging kalahati ang puso, kung hindi, maaari silang mamatay kasama ang kabilang partido. Sa oras na ito, sa ilalim ng hukay, dalawang kumikislap na singsing sa imbakan ay patuloy na lumiwanag. Sa kabila ng kapangyarihan ng self-detonation, walang buto si Li Qingfeng ni Qingming Zhang at ang Thalho Vajra Corps Guard. Oo, ngunit ang storage ring ay walang mga buto. Oo, ngunit ang mga singsing ng imbakan ng dalawa sa kanila ay napanatili.
Maraming mga tao sa paligid, lahat ay tumingin sa dalawang singsing na imbakan, at ang hitsura ng kasakiman ay sumilay sa kanilang mga mata. Ang dalawang storage ring na ito ay pribadong pag-aari ng dalawang napakalakas na tao, at tiyak na maraming mga kayamanan sa loob. Swish! Halos sabay-sabay na lumusot ang ilang figure patungo sa ilalim ng hukay, hinawakan ang dalawang singsing na imbakan sa kanilang mga kamay. Tumigil ka, ito ang pag-aari ng aking Qingming Zhang, kung sino man ang manggahas na agawin nito ay lalaban sa aking Qingming Zhang. Galit na sumigaw ang isang disipulong Qingming Zhang upang balaan ang lahat, kasabay nito, siya ay kasing bilis ng kidlat at lumipad patungo sa ilalim ng hukay. Kaya lang, maraming tao ang hindi nakapuso sa mga salita ng disipulong Qingming Zhang na ito. Ang dalawang singsing sa imbakan sa ilalim ng butas ay maaaring tawaging hindi pag-aari sa ngayon. Kung sino man ang makahuli sa kanila niyang, ganoon din, mayroon ding ilang malalakas na tao na nagmula sa iba pang malalaking sekta, na hindi man lang natatakot kay Qingming Zhang, sa sandaling ito, mas imposibleng sumuko. Nakita ni Chen Lei na ang lahat ay nakikipaglaban para sa dalawang singsing na imbakan, umiling, at hindi nilayon na lumahok. Biglang tumibok ang puso ni Chen Lei, at naramdaman niya ang isang malaking panganib na paparating, na halos tumindig ang kanyang buhok. Nagulat si Chen Lei, lubos na nagtiwala sa kanyang instincts, at nang walang pag-aalinlangan, binasag niya ang kanyang anyo, mabilis na lumipad, at umalis dito. Sa sandaling lumipad pabalik si Chen Lei, biglang, sa malalim na hukay, nagkaroon muli ng nakakagulat na tunog ng pagsabog, at isang nakasisilaw na ***** na liwanag ang tumaas sa kalangitan, na nagwawali sa lahat ng direksyon, at ang malaking hukay na may radius na libo-libo, ng milya biglang lumawak 3 o 4 na beses na mas marami. Ang malaking airwave na maaaring magprotekta laban sa PMO ay direktang tumama kay Chen Lei, at nagpatalsa kay Chen Lei. Gamulong si Chen Lei sa hangin, halos mabali ang kanyang mga buto, tumama sa isang maliit na burol, at direktang tumama dito. Ang tuktok ng burol na ito ay napunit, at ang figure ay tumigil. Nakaramdam ng kilabot si Chen Lei sa kanyang puso, tumingin sa malaking butas sa likod, at nalaman na may hindi mabilang na mga fragment ng paa at buto sa malaking butas. Siya ay sumugod sa malaking hukay ngayon lamang upang makipagkompetensya para sa kapangyarihan ng dalawang singsing na imbakan wala sa kanila ang nakaligtas, lahat sila ay napatay sa malaking pagsabog na ito. Napakalupit na pamamaraan. Medyo natakot si Chen Lei. Ang pagsabog ngayon lang ay nagpasigurado kay Chen Lei na ito ay kapangyarihan ng isa pang tagapag-alaga na si King Kong. Sa kabutihang palad, wala si Chen Lei sa gitna ng pagsabog. Agad siyang lumipad pabalik nang maramdaman niya ang panganib, iniiwasan ng karamihan sa puwersa ng pagpapasabog sa sarili. Sa kabila ng ilang epekto, hindi siya nasaktan. Ang malalakas na lalaki na sumugod sa ilalim ng hukay ay nasa gitna ng kanilang pagsira sa sarili, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Iniisip ni Chen Lei na malamang na nakikipaglaban si Li Qingfeng sa dalawang gwardya ng King Kong. Isa sa mga guard ng King Kong ang nagpasabog at namatay kasama si Li Qingfeng, habang ang isa pang King Kong guard ay malubhang nasugatan at kinailangang mamatay. Gayunpaman, ang tagapag-alaga ni King Kong na ito ay nagtago sa ilalim ng hukay, naghihintay sa master sa Zion City na itapon ang kanyang sarili sa bitag, at pagkatapos ay pinasabog niya ang kanyang sarili, kahit na siya ay namatay, kailangan niyang gumuhit ng ilang likod. Sa katunayan, ang haka-haka ni Chen Lei ay halos pareho sa aktwal na mga katotohanan. Ang dalawang tagapag-alaga ni King Kong ay ikinabot ni Li Qingfeng, at ang dalawang tagapag-alaga ni King Kong ay hindi mga kalaban ni Li Qingfeng, at tiyak na mamamatay sila. Sa ganoong sitwasyon, halos walang talakayan ang dalawang tagapag-alaga ng King Kong, kaya nagpasya silang gumamit ng karahasan. Kahit mamatay sila, papatayin din nila ang isa sa mga nangungunang master sa Zion City. Talagang malakas ang lakas ni Li Qingfeng. Gayunpaman, siya ay itinago ni Qingming Zhang. Wala siyang karanasan sa kaaway at kulang sa karanasan. Siya ay insensitive sa panganib at hindi napagtanto ang panganib. Kaya naman, siya ay diretsyong dinala ni King Kong na tagapag-alaga at kinaladkad siya sa impyerno. Ang isa pang bantay, si King Kong, ay naghahanda. Ngunit nasa proseso din ng pagsabog, ay malubhang nasugatan, at di nagtagal ay namatay. Sa makatuwid,
Ang mga gwardya ng King Kong na ito ay nagtatago sa ilalim ng lupa, naglalagay ng mga bitag, at naghihintay na dumating ang biktima. Sa huli, hinailan niya ang higit sa 100 masters ng Zion City at magkasamang pumunta sa kalsada. Si Chen Lei ay nagkaroon ng haka-haka na ito, ngunit hindi niya ito pinag-aralan. Gayunpaman, lahat ay patay na ngayon, at wala nang saysay na isipin pa ito. Sa sandaling ito, sa ilalim ng malaking hukay, kumikinang ang 100 singsing na imbakan na naging hindi pag-aari. Tumalon si Chen Lei sa ilalim ng hukay. Sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang panganib. Nasa electric form siya. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang 12 mga singsing na imbakan sa ilalim ng butas. Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Chen Lei at hindi na nagtagal dito, dahil alam niyang ang dalawang malalaking pagsabog ay tiyak na makakaakit ng maraming master, at ayaw niyang magkaroon ng anumang intersection sa mga master na ito. Pagkatapos lumitaw sa isang ligtas na lugar, random na tiningnan ni Chen Lei ang mga kayamanan sa 100 storage ring at tumango. Sa pagkakataong ito ay mas malaki ang ani. Tanging middle grade martial arts lang ang may 3 libro. Mayroon ding 20 o 30 piraso ng iba't ibang spirit rods, at maraming uri ng mga tabletas, kristal, alchemy at mga materyales sa pagpino. Tinipon ni Chen Lei ang lahat ng ito, pagkatapos ay kinuha ang altar ng Thalho at patuloy na hinanap ang mga Panginoon ng Thalho, naghahanda na patayin sila. Gayunpaman, natuklasan niya sa pamamagitan ng Thalho altar na wala pang 10 master sa Thalho cult. Mayroong 8 light spot sa buong Nebula Mountain Range, lahat ay mabilis na gumagalaw. Malinaw, ang natitirang 8 Nebula Mountain Ranges master sa Zong ay tumakas patungo sa kailaliman ng Nebula Mountain Range. Tiningnan ni Chen Lei ang mga posisyon ng natitirang 8 master, na lahat ay malayo sa kanya, at hindi makahabol. Nang maisip ito ni Chen Lei, hindi na niya binalak na tugisin ang mga Thalho master na ito. Sa natitirang 8 Panginoon, wala ni isa sa kanila ang mahina at higit pa sa kanya. Kahit humabol siya, gusto niyang lumaban. Kakailanganin ng napakalaking lakas para mapatay siya bago niya ito mapatay. Kung pinilit niyang sumabog ng mabilis ang kalaban, baka hindi maganda ang mapunta sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya si Chen Lei na talikuran ang pagtugis na ito. Anyway, siguradong nasa top 10 ang mga napanalunan niyang military achievements ngayon. Sa kanyang kasalukuyang mga tagumpay sa militar, tiyak na makakapagpalad siya sa Zion City. Ang mga balahibo ng Phoenix sa Treasure House ay sapat na. Higit pa rito, ang kasalukuyang hukbo ng sub-ruler ng Thalho ay halos nalipol. Ang sub-ruler na ito ng Thalho ay gustong umatake muli. Natatakot ako na hindi ito magawa sa isang iglap, maaari siyang magpahinga ng payapa sa panahong ito. Sa pag-iisip nito, hindi itinuloy ni Chen Lei ang paghabol sa mga tumatakas na malalakas na lalaki, ngunit tumalikod at nagmamadaling pumunta sa Zion City. Pagbalik sa Zion City, si Chen Lei ay nagsanay ng pagtatanim sa isang inuupahang bahay sa kuweba, na nananatili sa loob ng 10 araw. Sa nakalipas na 10 araw, ang paglilinang ni Chen Lei ay umabot sa 3 antas ng Yuandan Realm. Sa orihinal, sa panahong ito, mabilis na umunlad ang paglilinang ni Chen Lei. Pagkabalik mula sa Nebula Mountains, nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng 10 araw ng pag-atres, matagumpay siyang nakapasok sa 3 antas ng Yuandan Realm. Ang paglilinang ay nagawang makapasok sa 3 antas ng Yuandan Realm, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay tumaas ng ilang beses. Dati, nagawa niyang talunin o patayin man lang ang mga Evil God Envoys sa 9 na layer ng Yuandan Realm. Sa kasalukuyan, mas kwalipikado pa siyang lumaban sa Thalho King batay sa kanyang lakas lamang. Pagkatapos umalis sa customs, pumunta si Chen Lei sa lobby sa labas ng Tianling Building para tingnan ang balita. Sa harap na bulwagan ng Tianling Tower, ang ilang pampublikong impormasyon ay napakahalaga pa rin, na nagpapahintulot kay Chen Lei na maunawaan ang ilang sitwasyon sa labas. Sa pamamagitan ng balitang ito, nakita ni Chen Lei na ang kabaliwan ng Thalho sa Middle Realm ay nagtagumpay. Bagamat napakalakas pa rin ito, wala pa itong momentum para walisin ang mundo. Pagkatapos noon, itinuon ni Chen Lei ang kanyang mga tingin sa impormasyon ng Zion City.
Pagkatapos pumili ng mabuti, binasa niya ang ilang impormasyon na nakita niyang mas kawili-wili. Sa pamamagitan ng pagsuri sa impormasyong ito, nakilala niya ang mga master ng Thalho. Maliban kay Han Kuang-yuan, walang ibang mga master ang makakatakas, at lahat sila ay pinugutan ng ulo ng mga powerhouse ng iba't ibang lahi. Ngayon, pagkatapos pumatay ng ilang master sa kulto ng Thalho, kumalat ang kanilang reputasyon sa buong Zion City. Kabilang sa mga ito, sikat pa rin si Zhengyang, nag-iisa, pinugutan ng ulo ang isang prinsipe ng Thalho, na walang dalawang prestihiyo. Bukod kay Zhengyang, mayroon ding isang malakas na tao na pumatay ng isang Thalho king mag-isa. Ang kanyang reputasyon ay hindi mas mahina kaysa kay Zhengyang. Ang malakas na lalaking ito, na pinangalan ng Feng Fan, ay isang makalangit na espada. Isang henyong disipulo mula sa pintuan. Bukod dito, sa Yin Demon Sect, pinatay ng nag-iisang disipulo ang isang Divine Envoy, isang King Kong Guard, at kumalat ang kanyang reputasyon sa buong Zion City. Ang mga disipulong ito ng Yin Demon Sect ay tinatawag na Han Flies. At sikat din si Liu Zhu sa Fuhu Mountain at may record ng pagpatay sa 2 banal na sugo. Tulad ng para sa Tiger God Gang, mayroon ding isang henyong malakas na nagngangalang Hu Yufeng na pinugutan din ng ulo ang isang banal na sugo at ilang malalakas na lalaki sa ika-9 na antas ng kaharian ng Thalho Yuandan, at sikat din siya sa buong mundo. Sina Zhengyang, Feng Fan, Han Fei, Liu Zhu at Hu Yufeng ang 5 bagong master. Ito ang 5 powerhouse na lumabas mula sa 5 dakilang powerhouse ng sekta sa Zion City noong digmaang ito. Nakakalungkot na ang henerasyon ng mga henyo ni Li Qingfeng sa Qingming Sect ay maaaring orihinal na kabilang sa mga nangungunang master na ito, ngunit sa kasamaang palad, namatay siya sa digmaan, pinasabog ng Thalho Powerhouse, at namatay ng magkasama. Ang resultang ito ay naging sanhi ng labis na pagkadurog ng puso ng Panginoon ni Qing Minzong, na parabang siya ay may edad na 10 taon sa isang gabi. Bukod sa 5 master na ito, sa 5 pangunahing sekta, mayroong ilan sa mga pinakamahusay na master. Bagamat hindi kasing lakas ng 5 master, hindi sila gaanong naiiba sa 5 master na ito, at pareho silang sikat. Ang ilang makapangyarihang manlalaro ng cultivation ay mayroon ding ilang paparating na mga tagumpay na may hindi pangkaraniwang mga tala. Ang ilan ay hindi mas mahina kaysa sa nangungunang 5 manlalaro. Sa mga nakakalat na paglilinang, mayroon ding mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Ngayon, ang mga taong ito ay itinuturing na mga pinarangalan na panauhin ng mansyon ng Panginoon ng lungsod at iginagalang ng lahat. Kasabay nito, pagkaraan ng 3 araw, ang mansyon ng Panginoong lungsod ay magsasagawa ng seremonya ng pagdiriwang. Sa pagpupulong ng pagdiriwang, hindi lamang gagantimpalaan ng Panginoon ng lungsod ang mga makapangyarihang lalaki na ito, ngunit tutuparin din ang kanyang pangako na ipagpalit ang iba't ibang mga kayamanan sa kabangyaman para sa kanyang mga kakayahan sa militar sa lugar. Sa pagkakataong ito, masasabing ang City Lord ng Zion City ang pinakamasaya sa pagkamit ng malaking tagumpay. Bago ang digmaan, naisip niya na imposibleng talunin ang Thalho, dahil ang Thalho ay napaka-agresibo, ngunit ito ay naging matagumpay, hindi inaasahan na sa huli, Thalho ito ay isang sorpresa na ang lahat ng mga sundalo ay wiped out. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ang Panginoon ng lungsod ng Zion ay napakabukas palad, at, sa pinakamaikling posibleng panahon, isang pagdiriwang na pagpupulong ang gaganapin upang i-refresh ang mga tropa. Nakita ni Chen Lei na walang sarili sa listahan ng mga taong ito. Hindi naman nakakagulat yon. Nang patayin niya ang mensahero at ang hari, walang nakakita sa kanya. Ayaw niyang sumikat kaya very low-key siya. Sa orihinal, sa pagkakataong ito ay lihim din niyang gagamitin ang military merit sa military merit card at aalis kaagad pagkatapos matanggap ang yaman na pinili niya. Gayunpaman, sinong mag-aakala na sa pagkakataong ito ay gagawin talaga ito ng City Lord ng Zion City, ito ay nasa publiko. Kinakalkala niya ang kanyang merit ng militar at nakipagpalitan ng mga kayamanan sa lugar. Sa ganitong paraan, imposibleng maging low profile siya.